Papunta yung baka. Oh, dito, dito. Uy, go! Hello here and hello there! Once again, Diyosang Alien. So for today's video, ipapasyal ko kayo doon sa kabukiran, kasapaan, at kakahuyan doon sa aming likod. So eto nga, napag-isipan kong pumunta doon sa Sapa. Burnok, sige, For your information, ang Sapa ay isang maliit or parte siya ng ilog. Parang ganon. Bahala na kayo. I-google nyo na lang, ha? Basta yun yung alam ko. Okay? So, eto na nga, pinapakita. Ang linis at ang linaw ng tubig talaga ngayon. Dati, ganito siya nung mga bata pa kami, nung maliliit pa. Maliit pa rin naman ako, hindi ako lumaki. So, ayun. Kasi ang paglaki ko ay palapat. So, anyway, eto nga, itutuloy na natin ang kwento dito sa ating Sapa. Ayan, binalikan ko. Last na pumunta yata ako rito. High school pa lang ako noon eh. Kung maalala ko. Tapos after that, wala na. Hindi na ako nakabalik. At noong time na yon, may tubig na din kasi kami na galing sa bundok. Parang ang water source na namin ay galing na sa bundok na wala na, doon na kami naglalaba at lahat-lahat. Pero nung maliit ako, no elementary days ko, dito talaga ako naglalaba noong time na yon. So, dahil malinaw at ayun nga, laging nag-uulan kaya malinis ang tubig. Ayan, bumalik kami dyan. At ang daming tanim ng tatay ko dyan sa tabing ilog na yan, ng mga kamatis, mga talong, ganun-ganun. Alam nyo na, sabi nga nila, mas maganda na magtanim-tanim na sariling pagkain. So, ayan, binaybay namin yung ilog pataas. Hanggang sa dyan ako nagkadulas-tulas, muntik-muntik masubsob. Pero exciting din naman kasi nabalikan ko yung alaala ng nakalipas. Charot, alaala ng nakalipas. Alaala na nung bata pa ako, ayan medyo, may mga sikretong malupit na hindi dapat sabihin. Tapos ayan, dyan din ako nun talaga, yung mga shato time, mga habulan, tapos mga yan, marami talaga akong memories pagdating sa ilog na to nung bata ako. Sarap dito mag-tunan. Oh. Gusto ko maligo ulit. Bukas maligo tayo dito. Pero sa totoo lang, sa dami ng memories ko, nung bata ako, marami din akong pagod nung bata ako. Siyempre kasi lumaki akong hirap. Talagang yung buhay namin noon, compared ngayon, ay hindi ganito. Talagang ang hirap din naman ng buhay namin noon. Kasi parehas, farmer lang yung tatay ko, tapos nanay ko sa bahay lang. So, sakto lang. Kumakain pa din naman kami ng 3 beses sa isang araw ng kabataan namin. Di katulad ngayon na medyo, hindi naman ganun kayaman, hindi naman ganun, pero maaluwan na, hindi na katulad noon. Ayun. Ayan, may pasayaw-sayaw pa kami dyan. Ay, ako lang pala. Tapos yan, may baka pala dyan na nanghahabol. Buti na lang pala, sinabi nung anak ko, tsaka nung pamangkin ko, na nakatali naman pala. Akala ko naman, ayan no, yung papunta siya, tapos ang bilis nung takbo niya. Akala ko papunta talaga siya. Talagang nag-ready na ako ng maraming bato. At babatuhin ko nga, pero bigla sila natawa kasi nga nakatali lang pala. Ayan, so yan yung exploration ko ng aking pagpunta doon kina Mother Earth. At na-enjoy ko nga naman talaga yung pag-stay dyan. Kasi nga, ayun, nabalikan natin ang ating pagkabata. So, ayan lang. Yan ang kwento ng aking buhay for today's video. Bye-bye!